Ay, di ba na ako na-offend sa bakla? Mas nakaka-offend yung reaction ni Ate Emma. Charot. At dahil nga sa wala namang nagtatanong kung bakit ba ako ura-uradang lumuwas sa Maynila noong nakaraang linggo. Heto, ibablog ko pa rin syempre. Nakakahiya naman kasi doon sa pinuntahan ko ba. Nahirapan naman kasi ako mag-edit. Bukod kasi sa inuubo ako, naka-landscape man yung pinangkuha sa video B. So paano yan? Kayo na lang mag-adjust ano? Simulan natin ang kwento dito sa Barangay Talang. Dito na kasi ako nag-abang ng bus papuntang Maynila para di na ako mapalayo pa. Medyo matagal nga lang na may dumaan. Kinakabahan man tuloy ako, B. Baka bigla akong masaksak dito ba? Wala pa naman akong suot na bulletproof vest ni Laila de Lima. Nung nag-decide na akong mag-tricycle papuntang bayan, saka naman may dumaan na bus. So, sulit pa rin yung pag-aantay ano. Bali, ang destination ko pala ngayon ay sa may Luzon Avenue, Quezon City. Hindi Visayas Avenue, hindi Mindanao Avenue. Ganun kasi dito sa QC. Kompleto na may Luzon, Visayas, Mindanao. Papunta pala ako ngayon sa bahay nila Impacta. Kasi birthday daw ng papa niya. Anong pakialam ko man? Uy, ba't mo pa ako kailangan imbitahin? Lumuwas, patuloy ako ang layo-layo. Nanggigigil ako sa iyo. Siguraduhin mo lang na marami-rami kayong handa, ha? Kasi ang layo-layo ng pinanggalingan ko. Bago ang handaan, sinama muna nila akong mamalengke dito sa may manggahan para mamili ng mga lulutuing handa. Akala ko ba naman kung kakain na lang pagdating ko? Ako pa pala mamamalengke. Isa pala itong palengke kung saan maraming mandurukot. Pero di man ako natatakot kasi parang iniiwasan nila ako, B. Siguro dahil sa nakikilala pa nila yung muka ko. Familiar ba sa kanila? Ganun. Dati ko kasi silang mga kasamahan, nagbagong buhay lang ako. Nung naging presidente si Marcos, kasi buong akala ko magiging golden era na ang pamumuhay. Yung pala yung mga presyo ng bilihin ng magiging gold. Inaantay ko ngang may lumapit para makapagtanong man lang ba kung hiring pa ba sila. Maraming mabibiling isda dito, marami kang pagpipilian. Pero dapat magaling ka tumingin ng fresh sa hindi, ha? Kasi according to my own observation, may mga hindi na fresh talaga. Una naming binili ay itong mga seafoods, mga alimasag at tahong. 81/4 ng alimasag, 75 naman kalahati ng tahong. Oh, ba't ka naman biglang tumingin sa akin, Ate Emma, nung sinabing bakla? Sunod naman ay bumili kami ng isang buong tuna. Iihawin daw kasi ni Kuya Boboy. Hindi ko na maalala yung presyo ng isang buo kung magkano. Basta 100 kalahating kilo. Nasa 1 kalahating kilo yata yung isang buo. So pumapatak na 300 ano. O naalala ko din pala. Fresh lumot. Ba't hindi kulay green? Kulay green naman yung lumot ah. Dami nga sa Boracay nagbunta ako. Habang namimili sila dyan, dinouble check ko muna itong bag ko. Parang nalaslas na kasi. Ayan, sige. Tanggalan mo ng tali para makagat ka. Sunod na binili namin ay itong mga poset. Yung mga maliliit lang, hindi yung malalaki kasi pang adobo daw. Hindi ko na maalala kung magkano yung presyo niyan. Basta tawang-tawa si Ate Emma dyan. Ewan ko kung bakit. Bigla namang sumama yung titig ko dun sa nagtitinda kasi ayaw magpatawad. Bumili din pala kami ng fresh na dilis kahit hindi naman ito yung pinapabili ng my birthday na si Kuya Boboy. O, isiksik mo na agad sa bag mo, Ate Emma. Wag na nating bayaran. Bumili din kami ng paa ng manok, yung walang kalyo. Kaya pinili namin talaga yung mga walang hiwa sa talampakan. Bumili din kami ng manok. Hindi ko na maalala kung ilang kilo at magkano. Basta ang bait ni Kuya dyan na nagtitinda, yun lang yung naaalala ko ba. Tara na, uwi na tayo at nagugutom na ako. Ayan, nakalabas na po kami sa palengke. Abang na lang kami ng jeep dito pa uwi. Nakasakay na kami. Nakababa na kami. Ay, may Luzon tuda pala dito. So saan papunta yung mga tricycle dito? Pangasinan, La Union, ganun ba? O bakit? Part ng Luzon din naman yun ah. Pagdating namin, nilinisan na agad ni na Aileen at Izel yung dilis. Napakuluan na rin pala yung tehong pero wala pang timpla. Para mapabilis yung gawain kasi buong akala ko pagdating ko dito kakain na lang sa birthdayhan. Pero hindi pala. Tinulungan ko na lang si Ate Emma na magbalat ng mga gulay na gagamitin tsaka maghiwa-hiwa ba habang kinukulit ako ni Saski. O sino ka dyan sa Batang Quiapo? Si Baby Giant. Tapos ayan hinaplos-haplos pa ako habang nagbabalat ng patatas. Anong akala mo sa akin, pusa? Hindi ako yung alaga ninyong pusa. Uy, ayan, kumain ka muna ng chicharon para walang makulit. O diba, naging tahimik yung buhay namin na Ate Emma habang naghihiwa. Puro lang kami kwentuhan. Parang ang saya tuloy mag-cooking vlog dito sa kanila. Kasi walang kumukontra sa bawat galaw mo. Bali si Jane po pala yung magluluto ng mga handa. Kami lang yung naghiwa ng mga sangkap para mapabilis yung pagluluto niya. Ayan nga tapos na niya agad yung caldereta, diba? Tapos na rin palang maihaw yung tuna. Ayan, sige Saski, tumulong ka dyan para man may ambag ka. Ay, very good. Nanggigil ako sa'yo. Sunod naman na niluto ni Jen ay ang panset. Ay, antare, ang tangkad mo naman. Abot na abot mo yung lutuan nyo. Ay, Diyos ko, may tungtungan pala. Pinagluluko ako nito.
Iniwan muna namin si Jane dyan habang nagluluto ng mga handa kasi aalis ulit kami para bumili ng cake at mga banderitas sa may Ever Belena Gotesco. Sakay ng e-bike ni Ate May habang pinagdadrive kami ni Erwin Tolfo. Maraming salamat po sa paghatid. Nakatipid kami ng pamasahe. Ay, ibang toda naman ito, B. Holy Spirit na. So ano to, biyahing langit na ganun? Andito na kami sa may Ever Belena Gotesco and Commonwealth. Pagpasok namin, bumungad man agad sa akin yung mga pinopromote kong Glow Babe products o una naming pinuntahan ay itong bilihan ng mga party decorations. Bumili kami ng happy birthday na banderitas tsaka letter balloon na papa kasi nga birthday ng papa nila, diba? Tapos may nadaanan kaming butik na tig 100 lang yung mga damit nila. Ay yan, napabili tuloy ako. Ay, natakot naman akong dumaan dito, baka bigla akong barilin ba? Mukogwa ako, chipi yut sumnida. Dugalatan agi. Dugalatan agi. O, tama na daw yan. Bili na kami ng cake dito sa Maya Gold Ribbon. Thank you so much po sa magandang lettering. Oh, ba't kailangan mo pang isli yung ibot mo? Sabi ko bibidyohan lang kita habang hawak mo yan. By Ever Belena Gotesco. Habang paakyat kami sa may overpass, napansin ko parang may sumusunod sa aking lalaki sa may likuran ko. Kinakabahan man ako, be. Hanggang sa nung tuluyan na siyang makalapit sa akin. Kababayan ko pala, taga Pangasinan. Follower ko siya, kaya pala nakafollow din sa akin habang naglalakad ako kanina. Shout out sa iyo, sir. Maraming salamat po sa pagpayag na magpa-picture sa akin. Kaya mo na sigurong isabit yan mag-isa, no? Ang tangkad-tangkad mo kaya. Kaya mo ba? Tulungan na nga kita, naawa ako sa iyo. Diba? Inimbita kasi isang birthday tapos ikaw lang din pala magde-decorate. Charot. Unti-unti nang nagsisidatingan yung mga bisita. At kahit hindi pa nagsisimula yung kainan, nauna nang buksan ni Kuya Boboy ang birthday celebrant. Yung mga regalo sa kanya, Diyos ko. Na-excite yata siya dito sa Emperador. Ano na, Jane? Start na ba kainan? Kanina pa ako gutom. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ang lungkot na naman. Ay, may naiiyak po dito, oh. Birthday to you. Happy birthday to you. Ayan, oh, may naluluha na dito sa may sulok. Happy birthday to you. Happy birthday po, Kuya Boboy. Para po sa inyong kaalaman, pangalawang punta ko na po dito sa bahay nila Impacta or si Ezel. Dito ako sa kanila nagpasko last 2016. 9 years ago pa. Hindi pa ako noon nagba-vlog. At nakakatuwa kasi walang pinagbago sa treatment nila sa akin. Hindi nila ako itinuturing dito na isang special na bisita, kundi parang isang kapamilya na. Feeling ko kasi kapag andito ako, parang part na lang din ako ng family nila. Ganun. Ansayan lang, nakakatuwa. Tapos kahit medyo mahihain ako sa personal, hindi ako naboboard kasi hindi na uubusan ng kwento si Ate Emang kapag kausap ko na. Bukod pa dyan, ang sasarap din nila magluto dito, be. Mahihiya yung mga putahing niluluto ko sa vlog. Nagustuhan ko lahat ng putahi. Yung inihaw na tuna nga na hindi ko masyadong bet. Nagustuhan ko yung lasa. O baka sadyang gutom lang talaga ako. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-imbita sa akin dito sa birthday ni Kuya Boboy. Shoutout na lang din po sa mga followers ko dito na nanonood ng aking vlogs. Shoutout kila Ate Mitch, Mamita, at sa lahat po ng Almoguera family. Sobrang dami ninyo, di ko na kayo iisa-isahin pa. Sobrang thank you po sa napakasayang experience nito sa buhay ko. Sana makabalik pa ulit. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Hinatid pala ako ni Erwin Tolfo kinabukasan patungo dito sa terminal ng bus papuntang Batangas.